Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan po natin itong mainit na issue tungkol dito kay Banat Bay at kay Secretary Remulla. Naalala nyo, di ba, parang nananakot si SOJ Remulla na kakasuhan nitong sila Banat Bay dahil sa pag-interview nila kay General Bantag. Dahil nga si General Bantag may warrant of arrest, so alala lang niya na si Bantag ay wanted na. Oo, sabi nating wanted dahil may warrant, pero hindi pa po siya guilty sa mga kinakaso dahil pag-uusapan pa yan sa korte, pagtatalunan pa yan, may mga hearing pa. So dito pinasasagot lang naman siya dun sa reklamo sa kanya. So hindi pa talaga totally most wanted to. Kaya medyo dito natatawa si Banat Bay sa mga, sabihin natin, mga tirada ni SOJ Remulla. So panoorin natin itong video ni Banat Bay sa mga pinagsasabihin ni SOJ Remulla. So ito po siya. So, si Secretary Remulla na sampahan ng kaso ang Banateros Brothers, si Coach Oli, Boss Dada at inyong lingkod na si Banat Bay. Naku po, mukha atang napikon ng todo si Secretary Remulla. Alam nyo naman daw to si Secretary Remulla, di ba? Sabi nga nung ilang kakilala natin, pikon daw talaga ho ito. Dahil nga ho, wala ho siyang magawa dito kay Tebes at saka dito kay Bantag, kami na pagbabalingan. Pambihirang buhay, oo. Alam mo, Remulla, ganito lang, makinig ka ng mabuti, Secretary. Ang dami mong nasa isip, ang dami mong sinasabi, ang dami mong ganun sa media. Tapos kesyo, meron ka pang ipahuhuli mo ito si Tebes, ganyan-ganyan. Ito ngang si Bantag na nandito sa Pilipinas, hindi mo mahanap-hanap. Eto si Tebes, na alam mong nasa Timor-Leste, ilang beses mo sinabing nandiyan sa Timor-Leste yun. Hindi mo rin mahuli-huli. Binansak. Diba dito parang pinipikon pa rito ni Banat Bay si SOJ Remulla. SOJ Remulla, sinasabi ni Banat Bay, panay sabi mo sa media na malapit nyo nang mahuli, susuko na si Bantag. Si Tebes nga na alam nyo kung nasaan na, hindi nyo pa mahuli. Bibidyo na kung nasaan siya. Si Bantag hindi nyo mahuli, tapos may interview lang nila Banat Bay. Talagang medyo sampal to sa kanya dahil nasa kanya na lahat ng resources Tapos hindi niya pa mahuli. At ang masama, nandito lang sa Pilipinas si Bantag. Si Tebes nasa ibang bansa. Diba? So parang dito lumalabas, parang kwentong kutsero lang sinasabi niya na mahuhuli na, diba? Gan mo pang kung ano-ano. May tinawag ka pa sa kanyang telelista. Mahirap na. Di na naman natin mabanggit dito yan kasi naano ho tayo ng YouTube. Kaya telelista na lang ang tawag natin dyan. Di ba binansagan niya pang telelista ito si Tebes, pero bakit hindi mo mahinga ng tulong ang Timor-Leste? Bakit? Kung talagang legit yung pagbabansag mo ng telelista ito si Tebes, bakit hindi mo mapahuli? Pambihirang buhay, Naunahan ka pa ni Pacquiao. Sa bagay, kaya naman hindi naman magiging champion niya si Pacquiao kung mabagal yan Kaya nga naging champion niya kasi mabilis yan Di ba? Ang bilis. Siya unang nakakita kay Tebes. Mabilis din naman si SOJ Remulla. Yung nga lang sa bibig. Mabilis lang siyang dumakdak sa media, pero yung kilos niya kung paano resolvehin itong mga kasong to, mabagal. Di ba? So, mali si Banat Bay na mabagal tong si Remulla. Mabilis. Mabilis ang bunganga sa pamidya. Kamot ulo na naman si Siguro kamot ulo na naman ito si Remulla. Sabi niya, pambihirang buhay kami, hanap ng hanap. Itong si Pacquiao, isang lang, nandun na, yumakap pa. Sobrang pikon siguro ni Remulla, Pikon na pikon siguro si Remulla. Sabi niya, pambihira naman, Nagmumukha na nga kaming tanga dito sa kakahanap kay Bantag. Hindi namin makita.
Tapos pati pa itong si Tebes, ayun, madaling nakita pero kami hindi namin mahuli. Hindi namin mapauwi. Lahat na ginawa namin para mapauwi, di ba? Hinubara na namin ang pagiging kongresista niya kahit taong bayan naman na nagbigay sa kanya ng mandato na yun. Oh, sasabihin nila because of ethical issue. Pambira, ethical issue? Ang dami-dami mga kongresista dyan, puro may kabit. Ethical issue, tigil-tigilan nyo nga kami. Yung isang ang kongresista dyan yung anak niya naghahabol sa kanya. Dalawa niyang tinira, binanatan. Hinahabol siya. Walang magawa Tigil-tigilan nyo nga kami sa ethical issue nyo dyan. Kayo mga kongresista dyan. Marami ho dyan, pero marami naman matitino Pero marami ho dyan, mga manyakol. Gusto nyo pangalanan natin isa-isa? Wag na. Mapapahamak naman yung mga KTV pinupuntahan nila at kinukuhanan nila ng mga first class na mga kababaihan. Akala nyo hindi ko alam? Nako, pambihira kayo, oo. Nako, si Banat ba ito? Ang dami kong alam na KTV dyan. Tandaan nyo, nagpe-perform kami doon. Hindi ako yung grupo ko. Pag may mga special day sila, mga anniversary, nagpe-perform. Kaya nakabuild na ho tayo ng relationship sa mga manager, Sa manager, Hindi ho sa mamasan, Linawin ko lang, manager, hindi ho sa mamasan. Siyempre yung manager, yung mga bossing dyan kausap ko para magpe-perform mo ka, girls. You know, Nililinaw ko lang. Baka mamaya, baka sabihin, ano kayo relationship yun? Na nabuo ni Banat Bay sa KTV. Linawin ko lang. Kaya dito, yung mga ibang kongresista, medyo ingat dito kay Banat Bay. Kasi si Banat Bay, nakikita niya itong mga kongresista na pupunta sa mga, syempre, pinagsusyuhan niya dahil nga sexy yung mga dancer niya, yung group niya. So, yung ibang congressman na hindi masyadong kilala si Banat Bay, medyo pag napunta doon sa KTV bar na sinasabi ni Banat Bay, namumukhaan niya. Siyempre, paglaman ng media, naaalala niya, ito yung lokong pumunta doon na kumukuha ng... So, hindi ito basta-basta pwedeng banggain ng mga kongresista dahil medyo malalaglag sila sa mga misis nila. Yung gusto nyo, pangalanan natin yung mga pangalanan ng mga manyakol na mga kongresistang madala sa KTV. Andaan sa likod. Ay! Diba? Doon, sa parking kayo. Diba? Tapos likod, andaan. Sa ibang building ang daan nun Kasi dalawang building yun. Sa kabilang building ang daan nun. So, pag-akit nyo, wala makakakita sa inyo. Diretso kwarto na. Kala nyo, hindi ko alam yun, Wag nga ako, Lokohin nyo ng mga asawa ninyo, wag lang ako. Okay? Wag nyo akong gaguhin sa ganyan nyo. Kaya yung pagiging ethical na sinasabi ninyo dito kay Tebes, isa akong kalokohan. Kaya nga, feeling ko lang kaya init na ang butchi nito ni Remulla at kami na napagbabalingan. Dahil wala ho siya magawa dito kay Tebes at saka kay Bantag. Tapos keso kakasuhan daw kami ng contempt. Alam mo, syempre marami yan. Yung contempt may direct at indirect, di ba? May mga ganyan, kahapon, diniscuss natin yung direct. Ngayon naman yung indirect, yung maaaring kami po ay nakaka-obstruct daw ng justice. Kasi meron na daw inisyong warrant kay Bantag. Panoorin natin ito, panoorin natin. Kakasuhan ng DOJ ang tatlong vlogger na nag-interview kay dating Bucor Chief Gerald Bantag. Pambabastos daw ito sa korte, lalo't suspect si Bantag sa pagpatay kay Percy Lapid. Pero may depensa ang isa sa mga vlogger. Siguro naman kaya po, isang may depensa na yan. Depensa pa itong vlogger na ito. Nagbabalik si Justine Punsala. Sino kaya yung vlogger na yun na didepensa pa? Hindi na lang, hindi na lang akuin, Ba't kaya niya pa didepensahan? Nakasubaybay din ako sa mga hearing na yon. Kaso nga lang minsan... Pogi nung isa dun, Yung sombrero. Pogi, Ay, lahat pala kami. Nawawalan ako ng gana kapag yung mga nagtatanong na mga politicians doon ay parang malamya. Ito ang exclusive. Ayan, di ba? Ano yung pinag-uusapan namin dyan? Yung mga politician, yung hearing. Hearing yan, Hearing yan kay Katapang. Yun ang pinag-usapan namin dyan. It's not the merit of his case.
Hinihinga namin ng opinion yung mama na si Bantag. Hindi nga namin sure kung si Bantag yan eh. Baka mamaya si impersonator lang yan eh. Malay ba namin? No? Basta hininga namin siya ng panig kung ano masasabi niya tungkol doon sa kay Bantag. Kay Bantag, kay Katapang. O, diba? Yun ang aming pinag-uusapan niya. It's not the merit of the case, Secretary Remulla. Are you even watching the video? O meron na namang nagpasa sa'yo ng fake news? Malamang fake news yung ipasa kay Remulla. Naalala nyo, ilang beses na siya na fake news sa Bucor na keso daw patay na yung PDL na nawawala. Yung pala pinatakas, nakatakas. Di ba? O, tapos may nakarampang nilabas siyang na fake news siya. So dito, mukhang nakikinig lang to sa mga bulong-bulong sa kanya. Hindi nga natin maintindihan eh. Abogado to eh. Pero nakikinig sa mga bulong-bulong nang wala malang hawak siyang ebidensya. Yan ang problema dito kay Remulla, no? Nagpapaniwala siya sa mga bubulong sa kanya. Sino bubulong sa'yo? May demonyo ba bubulong sa'yo? Hindi kasi alam ko. Eto sabi nga sa atin, di ba tayo mga human beings, may mga bumubulong-bulong sa atin eh. Depende na lang kung ano na-take mo. Kung ikaw naman ay puspusan ng salita ng Diyos, malamang banal na espiritu ang nagsasalita sa'yo. Pero kung ikaw nasa sobra ng, alam mo yun, inom, espiritu ng alak. Pero may isa pa na maaaring bumulong sa'yo. At itong bumubulong na ito ay sinungaling ito. Sabi nga, father of lies. Alam nyo kung sino? Damonyo. Kaya nga, ang tanong ko sa'yo, Remulla, sino bumubulong sa'yo? Sige nga. Kasi parang hindi mo ata alam at parang hindi mo napanood kung ano itong video na ito. Kung ano pinag-uusapan namin. Sir, ano ho ba? Sino? Sino naman nag-fake news sa inyo niyan? Interview ng vloggers na sina Banat Bay, Coach Oli at Boss Dada TV 2 linggo na ang nakakaraan. Bagamat nakatakip ang mukha, si dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag ang hindi nyo alam, hapon yan eh. Yung kausap namin na yan. Si Yamashita yan eh. Hinahanap namin yung treasure. kinakapanayam nila. 3 part ang interview na may higit 20 minuto kada video. Hindi yan nagustuhan ng Department of Justice. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, malinaw na pambabastos sa korte ang ginawa ng 3 vloggers. Wanted kasi sa batas si Bantag dahil kinasuhan siya ng murder Bagay sa kanya yung pink, no? ng pagpatay sa journalist na si Percy Lapid. Kaya pakakasuhan ng DOJ ng contempt of court at obstruction of justice ang 3 vloggers. Kasi hindi bawal po yan. Ito po ay mga taong hinahanap ng batas na hindi ho dapat binibigyan ng ganyang salita. At ito po ay pambabastos sa korte. Pambabastos? Paano nyo nasabing pambabastos sa korte? Unang-una, hindi wala pa naman sa korte yung kaso. Diba? Di pa nga umaattend ng hearing. So, paano naging pambabastos sa korte? Siguro, ang ano rito, napapahiya na si Remulla. Diba? Sobrang pahihiya na sa kanya. Na wala siyang magawa kay Bantag, wala siyang magawa kay Tebes, so lagi siyang binibira. Pero wala siyang maisagot. Wala siyang maibigay na update. Kaya, ginagawa niya, sinasangkala na lang niya yung korte na pambabastos daw. Pero ang katotohanan siguro ito sobrang pahiya na siya. Pambabastos sa korte o baka kayo po yung nabastos? Naapakan yung ego nyo. Secretary Remulla, yung totoo. Kayo po ba, ang korte po ba ang nabastos? Kasi as far as I remember, wala naman kami pinag-usapan tungkol sa case. Hindi naman binastos ni Bantag ang korte. Wala naman siyang sinasabi. O malamang dahil sa hindi siya nagpapadakip, maaaring yun ang pambabastos. Pero hindi po kami yun. Si Bantag po yun. At kung meron mang sabihin si Bantag patungkol po sa merit ng kanyang kaso, wala ho kaming alam doon. Si Bantag ho yun. Kaya nga sabi nga nila, ang dami ko na nakausap na abogado, piskal, ganyan-ganyan sinasabi nila. Paano magkakaroon ng contempt of court yan? Unang-una, there is no ongoing trial. Second, paano magiging obstruction of justice?
Meron na ba ho ba ngayong mahuhuli mo through Zoom? Naalala ko tuloy yung Baka pwede. Ipipress lang yung Zoom, tapos lagyan mo ng handcuff ng posas. Baka pwede. Yung siguro nasa isip ni Remulla. ayaw makipagdebate dahil meron siyang COVID eh. Kaya baka daw mahawa yung mga nasa Zoom. Kasi meron pa siyang paliwanag sa bandang dulo na dapat daw may citizen arrest. Paano arestoy namin sa Zoom? Isang click lang niya. Kung wala na siya dyan, isang click lang niya talaga mag-disappear na. Bihira naman to si Secretary Remulla. O, Zoom nga yan eh. Kita mo nga, magkakaiba nga kami ng location. Oh, kasi nasa kanya-kanya namin bahay. Ayaw namin na lumalabas ng bahay. Di ba? Ay, naku naman, Secretary Remulla. Alam mo, may isa pa na discovery dito si Jojo de Guzman. Pinapanood ko yung kanyang video. Tungkol dito, may reaction siya dito. Pinapanood ko. Sabi ba naman niya, alam mo, yung unang tanong sa kanya, dapat ni Remulla daw, ang itatanong sa kanya, yung, wait lang po, ayan, sorry. Yung itatanong po sa kanya ay yung patungkol po doon sa, akala ko ba alam mo na kung nasaan na, o susuko na si Bantag. Bakit bigla niyang binago? Sinegway bigla sa amin. Yun yung tanong ng media, nakinat niya yung media. Tatanong dapat ng media, akala ko ba sir, susuko na ho itong si Bantag, bakit bigla atang hindi na sumuko? Sabi ko nga bigla suwegway siya eh. So, nakaplano na yan kay Remulla na nagpatawag siya ng press con eh. So alam niya na kung saan niya ipapasok yung ganyang senaryo na hindi niya napagsasalitain yung media. I-insist niya na yung gusto niyang mangyari. Yun nga nangyari diyan, 'di ba? Kung ano yung mga sinasabi niya na ipapakontempt niya dahil sa obstruction of justice, pambabastos ng korte. Parang binaligtad, pinasama niya na kagad sila Banat Bay dito eh. 'Di ba? Yun yung pinaka main purpose ng ginawa niyang press conference na 'yan. Naka-ano na 'yan, arrange na 'yan. Na-inform na rin malamang yung mga media diyan. Kunyari, parang di ba, ahead of time binibigyan na ng mga ano 'yan eh, ng instruction kung ano yung mga pwedeng itanong, di ba? May posibleng ano 'yan na hindi scripted. So abangan pa natin yung mga susunod na update dito sa issue na to na medyo talagang baka pagtawanan pa natin ng konti si SOJ Remulla. Maraming salamat po.